Una, si Ligia, ang hari ng mga giants na kilala rin bilang Monarch of the Beginning ay gumaganap ng limitado at maikling tungkulin sa series ng solo leveling. Isang tuso at mapanlinlang na nilalang bilang isang giant. Si Ligia ay ang una at nag-iisang monarch na nabihag ng mga ruler. Nadakip at ibinilanggo ng mga ruler matapos mamatay ng absolute being na Clown ay ginamit bilang mana reinforcement sa mundo ng mga tao. Sa kabila ng pagiging monarch at maipapalagay na mas malakas kung ikukumpara sa pinakamalakas na tao, maliban kay Song Jinwoo, limitadong kapangyarihan lamang ang naipakita ni Ligia dahil sa pagkakabilanggo nito at unti-unting pagkakaubos ng mana sa matagal na panahon dahil sa mana-absorbing chains na inilagay sa kanya at walang pagkakataon na makahanap ng vessel. Ang tanging kakayahan na naipakita ni Ligia ay ang Pledge of Trust at Spiritual Body Manifestation. Namatay si Ligia sa kamay ni Jinwoo dahil sa kanyang panlilinlang at sinubukan nitong patayin si Jinwoo ngunit lahat ng opensa niya ay inilagan lamang ni Jinwoo. Sa isang malakas na atake lamang ay pinugutan ni Jinwoo si Ligia at unti-unting naglaho sa kawalan. Ang hari ng mga monstrous humanoids o kilala rin bilang Monarch of the Iron Body na si Tarnak ay ilan sa mga monarch na hindi namatay sa kamay ni Jinwoo. Isang mayabang at makasariling nilalang na puno ng pagkasuklem at puot sa mga tao, na makikita kung saan noong nalaman nito na isang tao ang humalili sa Shadow Monarch na si Ashborn, ay hinamak nito ang kanyang vessel na si Jinwoo. At ang pagkakataong ito ay hindi matanggap-tanggap ni Tarnak dahil si Jinwoo ay isang tao. Sa kabila ng kalakasan ng kapangyarihan ni Tarnak, mayroon itong magandang battle judgment kung saan alam nitong hindi niya kakayaning kalabanin si Jinwoo kung wala si Antares. Ang kanyang kakayahang telepathy at spiritual body manifestation ang tanging naipakita nito dahil wala itong vessel na pwedeng magamit para maipakita ang kabuuang kapangyarihan bilang monarch. Noong nilusob nina Antares at Yogumont ang Earth, na-ambush nina Thomas Andre, Beru at Belian si Tarnak dahil sa pag-aakala na nag-iisa lamang ang national level hunter na si Thomas Andre, nagtatago lang pala sina Beru at Belian sa anino nito. Dahil sa surprise attack na ito, pinagtulungan ng tatlo na patayin si Tarnak hanggang sa naglaho ito patungo sa kawalan. Ang hari ng mga demonic specters na si Yogumont ay kilala rin bilang Monarch of Transfiguration, isa sa 9 na monarchs na nilikha ng absolute being at isang nilalang na sobrang mapagmataas. Katulad ng iba pang mga monarch, galit din si Yogumont sa mga tao dahil para sa kanya, mahihina ang mga ito. Subalit, sa kabila ng pagiging arogante nito, magaling naman itong kumilala ng kalaban kung saan nahihinuhan nito na mas malakas ang kanyang kalaban, tulad noong unang engkwentro nila kay Jinwoo. Ang kanyang kakayahang spiritual body manifestation ang tanging naipakita nito dahil wala itong vessel na pwedeng magamit para maipakita ang kabuoang kapangyarihan bilang monarch. Sa kalaunan, nagwakas ang buhay ng monarch sa kamay ni Jinwoo matapos nitong gamitin ang Cup of Reincarnation para maibalik ang oras at isa-isa nitong hinanap ang lahat ng mga monarch. Si Rokan ay isang agresibo, arogante at tusong nilalang, yan ang Monarch of Fangs na kilala rin bilang hari ng mga beast. Katulad ng mga nabanggit na monarchs, mahihinang nilalang ang tingin nito sa mga tao lalo na't pagkain lang din ang turing nito sa kanila. Pero sa kabila ng pagiging mapagmataas at makapangyarihan nito, tahasang naduduwag si Rokan lalo na't makaharap nito ang mga mas malalakas na nilalang tulad nina Antares at Jinwoo. Maliban dyan, isa ring mapagkunwaring nilalang si Rokan tulad ng pagsasabi nito na aanib siya kay Jinwoo basta't hindi siya papatayin nito. Sa kanyang pag-aakala na malilinlang nito si Jinwoo ay binigyan siya ng kondisyon nito ngunit dahil nataman ni Jinwoo ang dangal nito bilang isang monarch ay agaran ding bumaliktad si Rokan hanggang sa namatay ito sa kamay ni Jinwoo.
Ang mga kakayahang naipakita ni Rakan ay telekinesis, regeneration at spiritual body manifestation kung saan nagamit niya ang mga ito sa laban ni Jinwoo sa pag-aakalang isa lang incomplete monarch ang vessel ni Ashborn. Si Quercia, ang reyna ng mga insekto at isa sa 9 na orihinal na monarchs, ay isang sadistikong individual na may pagnanasa sa pagdanak ng dugo. Hindi tulad ni Yogumon, siya ay simpleng nasisiyahan sa pagpatay sa mga tao at pagtrato sa kanila bilang biktima. Sa kanyang mga alagad, siya ay may nakakagulat na mapagmahal na katangian. Bilang isang monarch, siya ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan at ilang mga kasanayan, kabilang ang necromancy, mana manipulation, regeneration, venom inducement, at spiritual body manifestation. Si Quercia ay isa sa mga unang monarch na namatay sa serye kasunod ng kamatayan ni Christopher Reid, kung saan siya ay bahagi, at sa pangwawasak na ginawa ni Rakan sa Seoul. Mataas ang kumpiyansa nito sa kanyang sarili na mas makapangyarihan siya kaysa kay Song Jinwoo. Hindi nito isinaalang-alang ang dalang banta ni Jinwoo kahit na ito'y isang incomplete monarch, kung kaya ay matagumpay na nakuha ni Beru ang atensyon nito na humantong sa mabilis na katapusan ni Quercia sa kamay ni Jinwoo. Si Sinlad, ang hari ng mga snowfolk at isa sa mga unang monarchs na lumitaw sa serye, ang Frost Monarch, tulad ng kanyang mga kapwa monarch, labis na mapagmataas ito sa kanyang sarili at ang mga kakayahan. Higit sa lahat, gayunpaman, hindi katulad ng ibang mga monarchs, ipinakita ni Sinlad ang pag-iwas sa labanan at pagdanak ng dugo, isang katangiang ipinakita sa Jeju Island Raid Arc kasunod ng kanyang pagdating sa isla. Bagamat ayaw nito sa mga labanan, si Sinlad ay labis na makapangyarihan, at ang kanyang mga kakayahan ay ice magic, sleep inducement, at spiritual body manifestation, na lahat ng mga monarch ay mayroon. Kahit gaano pa man kalakas ang Frost Monarch, siya ay ipinakita na may kakayahang gumawa ng hindi makatwirang pagkilos at bunga ng takot nito na harapin ang mas makapangyarihang nilalang kagaya ni Jinwoo. Tulad noong sinubukan niyang hikayatin ang ibang mga monarchs na madaliin nilang patayin ang incomplete vessel ng Shadow Monarch na si Song Jinwoo, nang hindi iniisip kung gaano ito kadelikado. Sa huli, siya ay namatay sa kamay ni Jinwoo, na naghiganti lamang sa pagpatay nito kay Chairman Go Gun-hee. Ang hari ng mga demonyo na si Baron, ay maipapalagay na isang nakakatakot na nilalang kahit na wala itong vessel na masasalinan nito ng sariling kapangyarihan. Kilala bilang malupit at may nagngangalit na aura, si Baron ay isang individual na hindi kailanman umaatres sa laban, kahit na tiyak na matatalo siya. Katulad sa nangyaring laban kay Ashborn sa nakaraan kung saan sa pagitan ng mga ruler at monarch. Bilang isang monarch, si Baron ay tunay na makapangyarihan bilang hari ng mga demonyo, at ipinapalagay na ang kopya ng Baron na natalo ni Jinwoo na ginawa lamang upang maging final boss ng Demon Castle ay mas mahina kung ikukumpara sa orihinal na Baron na nakalaban noon ni Ashborn. Ang pinaka-prominenteng kakayahan ng Demon Monarch ay ang Hell's Army, Lightning Breath, at Spiritual Body Manifestation. Ang pangunahing kalaban ng serye at ang hari ng mga dragon na si Antares na kilala rin bilang Monarch of Destruction, ang pinakamatanda at pinakamakapangyarihang monarch na nilikha ng Absolute Being. Ginawang may layunin ng pagwasak sa lahat ng buhay. Si Antares ay isang nilalang na nagagalak sa kaguluhan, kasamaan at pagkawasak. Katulad lang din ng ibang mga monarch na minamaliit ang kakayahan ng mga tao, si Antares ay isang entity of honor, ngunit ang katangian niyang ito ay nakalaan lamang para sa mga kalaban na makakakuha ng kanyang pagkilala at mapapahanga siya sa laban. Isang pagkakataong tanging kay Jinwoo lamang niya ginawa. Bilang karugtong ng kanyang titulo, napakalakas ni Antares sa puntong siya ang naging pinakamahirap na kalaban ni Jinwoo sa buong serye.
Si Antares ay may maraming iba't ibang kakayahan na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang kinikilala. Ang pinakasikat ay ang Dragon Sphere, Breath of Destruction, Spiritual Body Manifestation, at Telepathy. Ang personifikasyon ng pagkawasak na si Antares kalaunan ay nahulog sa mga kamay ni Jinwoo sa tulong ng mga rulers at dito nagwakas ang kanyang buhay. Ang unang Shadow Monarch na si Ashborn ay kilala rin bilang the greatest fragment of brilliant light at isa sa mga pinakamakapangyarihang karakter sa serye, maliban kina Song Jinwoo, Antares, at ang Absolute Being. Kinakatakutan ng mga ruler at ng mga monarch dahil sa napakalakas na potensyal ng kanyang kapangyarihan. Si Ashborn ay pinagtaksilan sa gitna ng labanan ng mga monarch, na kanya sanang pinanigan upang labanan ang mga rulers. Hindi tulad ng ibang mga monarchs at rulers, si Ashborn ay nagpakita ng pagkalinga sa buhay at, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, napagod siya sa walang kabuluhang at paikot na daloy na labanan sa pagitan ng mga ruler at mga monarch. Ang sitwasyong ito ang nagdala sa kanya na maghanap ng isang vessel na kayang wakasan ang walang katapusang alitan sa pagitan ng dalawang puwersa. Bilang isang monarch, si Ashborn ay labis na makapangyarihan at may potensyal na maging walang hangganan ang kanyang kapangyarihan. Hindi tulad ng ibang mga monarchs, si Ashborn ay dati ring mula sa mga ruler kung kaya mayroon itong iba't ibang katangian tulad ng ruler's authority, monarch's domain, shadow preservation, shadow extraction, at shadow exchange. Bagaman tila wala na si Ashborn, siya ay patuloy na nabubuhay sa loob ng kanyang vessel na si Song Jinwoo.